Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's pag-usapan natin etong post ng TV5. Yan, yung nasa ating screen mga kababayan. Balik original, title na, new look pa. Yan. Tapos merong EAT, tapos Bulaga. Tandaan nyo, meron pang tatlong tuldok yan Tuldok, tuldok, tuldok. Ito yung yung ginagamit ngayon na logo ng Itbulaga. Itbulaga ng TVJ dyan sa TV5. At itong logo na to mga kababayan, ito po ay pinag-isipan. Meron pong ibig sabihin ito. Hindi ito basta-basta copy-paste. Hindi yung pumunta lang dun sa Google, tapos naghanap ng ng mga image doon. Pagkatapos, ito okay na to, pwede na to, bahay, di ba, tahanan. Hanap tayong bahay sa Google. Search sila sa Google ngayon, siguro nag-usap-usap, siguro marami sila yung mga creative team, di ba, meron silang creative team dun sa kabila. Siguro nag-meeting ba, talaga nga siguro pinag-usapan maigi, talaga naman siguro nga nagpuyat itong mga to, at ang ginawa nila, yun, naghanap sa Google. At nakita yung isang bahay doon. Sabi, okay na to. Tahanan di ba? Tahanan. So, kinakailangan nila magkaroon ng tahanan. So, yun, nakuha na. Copy, paste. Hindi, copy muna pala. Copy, tapos background eraser. Hindi kaya sa cellphone lang ginawa itong logo na to. Kasi alam nyo, yung ginawa nilang logo, kaya ko rin gawin yun Oo, sa totoo lang. Meron akong background eraser. Meron tayong pang copy paste. Diba yung mga thumbnail? Magaganda pa nga thumbnail nung nung ilan dyan yung mga clickbait na mga na mga YouTube channel. Diba? Minsan dami sulat, puro sulat. Pag binasa mo naman paulit-ulit. Diba yung thumbnail nung iba dyan? Kaya minsan pagtingin natin sa thumbnail, naku maganda to. Panunuorin ko to. Pero magugulat ka, nung nanonood ka na, iba yung nasa thumbnail. Yung mga nakasulat sa thumbnail, dami-dami. Meron sa taas, meron sa baba, meron pa sa gitna. Tapos nung nanood ka na hinahanap mo yung nakasulat sa title ba't wala? Ayun pala, clickbait. So, baka nga magagaling pa talaga maggawa ng ng logo itong mga vloggers. So, ito siguro yung ginawa nila, nag-meeting sila. Tapos pinakamasaya. Ano kayang pwede nating ilagay sa pinakamasaya? Jeep. Paano kaya naisipan na merong jeepney, Philippine jeepney dun sa tahanang pinakamasaya? Ano kinalaman ng jeepney? Di ba? Tahanang pinakamasaya Tapos ba't may jeepney, Philippine jeepney? Hindi kaya logo ng nung tourism, Philippine tourism na issue. Di ba? Parang ganito lang na parang parang ewan ko ba. So habang nag-iisip sila dun sa ano pa ba tahanan ng pinakamasaya, lalagay natin dito? Ayun, buko. Buko ba yun, nyog? Buko ba yun o nyog? So yun naisip nila, tapos may mga dahon-dahon. Ayun daw yung yung mga nakikita niyong mga imahe na nakuha sa Google, yun daw yung yung pinaka di-describe dun sa tahanang pinakamasaya. Yung Philippine jeepney. Tapos yung nyog, yung buko. Tahanang pinakamasaya ba yun? So, layo ko na. Ito pala pinag-uusapan natin, pasensya na. Napunta ako dun sa logo ng kabila Ito kasi mga kababayan, ito, balik original title na new look pa Itbulaga. Ito kasi mga kababayan, meron pong ibig sabihin to Sabi nga ni Models of Manila, may ibig sabihin daw Ang gagaling talaga ng mga vloggers ng TVJ Pero meron silang interpretasyon na itong logo ng Itbulaga.
Kasi talagang pinag-isipan daw to, it's eto daw kasing Itbulaga, mga kababayan. Yan nakita ni Models of Manila to eh. Napansin niya, sabi niya, ito lang ito nakakita ko Kung mapapansin niyo na sa ibang mga logo, sabi ni Mark Gamboa, sabi niya, yung mga logo, yung mga dating logo, kung mapapansin niyo, yung it maliit, malaki yung bulaga. Pero ngayon iba. Mas malaki yung E80 kaysa sa bulaga. Ito yung ibig sabihin niyan. Galing talaga ng mga TVJ vloggers, Ayan si Chris Ulo, di ba? Si Chris Ulo, kapag nagbablog si Chris Ulo, di ba, intro niya, kung mapapansin niyo sinasabi niya, andito na naman tayo sa panibagong komentaryo at sa panibagong analyze. Narinig ko yun analyze. Mahaba pa yung ganun pa So, magagaling ang TVJ vloggers pagdating sa pag-analyze. Pati dito, biroy mo, naisipan ni Models of Manila yung ibig sabihin ng logo ng Itbulaga. So, walang sinabi talaga yung kabila, kasi yung kabila copy-paste lang. Eto, sabi ni Models of Manila, malaki raw yung E80 na salita kaysa sa bulaga. Ewan ko lang kung meron siyang nakitang ibig sabihin nung tatlong tuldok. Para sa akin ito para sa akin lang, baka yung tatlong tuldok pwedeng Tito Vic and Joey. Pwede yung tatlong tuldok, pwedeng Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos yung bulaga, syempre may exclamation point kasi, di ba? Bulaga. Ka pwede magsabi ng bulaga. Di ba? Hindi pwede. Pwede yung bulaga. Hindi dapat kinakailangan bulaga. Dapat ganun yung pag kaya may exclamation point. Ay na ibig sabihin niyan. Tapos yung E80 bulaga, hindi na nila binago kung mapapansin ninyo. Hindi niya binago kasi sabi ni Mark Gamboa. Ito raw kasing E80 napaka-importante sa kanila. Ito yung nagbitbit sa kanila sa loob ng 6 na buwan habang itong kanilang title ay nasa kamay ng iba. Diba? Ito yung ginamit nila E80. Ito ang ginamit nila habang yung mga tulongges ginagamit yung Itbulaga. So, napaka-importante sa kanila netong E80. Kaya hindi na nila pinalitan yan. Diba? Saka mas malaki daw, sabi ni Models of Manila. Dahil nga daw yung ganon. Sobrang laki na naitulong sa kanila netong E80 na ito habang itong Itbulaga ay nandun sa Gedli. Diba? So, yan mga kababayan. Yan po yung original yung title, new look pa. Yan po mga kababayan, yung pinag-isipang logo. Hindi yung pinaglaro ang logo. Kasi alam niyo mga kababayan, yung logo napaka-importante niyan. Kasi iyan ang magre-representa dun sa grupo ninyo, dun sa inyong show. Kung ikaw ay ahensya ng gobyerno, yan ang magre-representa sa inyo. Di ba? Yun yung laging yung nandun sa harapan ng pumunta ka sa webpage ninyo, nandun yung logo. Sa mga sulat ninyo, nandun yung logo. Di ba? Kapag ikaw ay susulat sa mga empleyado mo o kahit kanino sa ibang kumpanya, may letterhead, nandun yung logo. So, napaka-importante ng logo. Tapos, hindi nyo bibigyan ng halaga, bababuyin nyo lang yung logo ninyo. Nakakahiya, mga kababayan. Diba, biruin mo, makakatanggap ka ng sulat galing dito sa sa tahanan ng pinakamasaya. Makikita mo yung logo, may jeepney, may buko, may nyog. Ano namang kinalaman dun sa tahanan ng pinakamasaya?
Isipin tuloy ng iba, ano to, Department of Tourism ba to? Teka, mali ata. Hindi po ako dito sumulat sa Department of Tourism. Bakit po Department of Tourism tong nagbigay sa akin ng sulat? Ay, naka. Di ba? Wala. Sabihin na naman ng iba dyan, mag-move on ka na, Batang Maynila to, it's. Bakit ba laging tinitira itong tahan ng pinakamasaya? Hindi ko naman po tinitira. Naalala ko lang kasi logo yung pinag-uusapan natin dito eh. Kaya ibang-iba talaga ang TBJ kesa dyan sa tape. Kung creativity pag-uusapan, wala talaga mga kababayan. Olats na olats. Hindi pwedeng wala silang pantapat. Kaya nga sabi ko sa inyo di ba? Ba't hindi nyo kaya kontratahin si Joey De Leon? Tapos paggawa kayo ng title sa kanya. Kasi sabi nung iba, alam niyo, yung sinabi ni Joey De Leon sa kanyang post, yung tanghali ang pinakamasarap, mas maganda pa raw yun gamitin kaysa sa tahanang pinakamasaya O sabi nung ilang mga netizens. Di ba? Kontratahin nyo si Joey De Leon, huwag nyo nang abayin. Kontratahin ninyo, Boss Joey, gawa mo naman kami ng logo. Balitan mo naman tong logo namin kasi pinagtatawanan kami. Di ba? Para makamove on na. Di ba? So, yun lang po muna mga kababayan. Abang-abangers lang tayo dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless.